Okay, ganoon kamahal kapag may mga nawawala, hinahanap po nating lahat. Di ba? Kaya po, nais kong tayo'y manalangin sumandali. Panginoon, ang dalangin ko sa oras na ito, mangusap ka, banal na Espiritu sa amin. Napakahalaga po ng bawat isa. Tulungan mo kami at sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Holy Spirit, mangusap ka po sa aming lahat. Madama namin ang iyong kapangyarihan sa oras na ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Joint worship service po tayo, English at Tagalog. Kaya po, makikita natin, humanda po tayo sapagkat naniniwala ako na mangungusap ang ating Panginoong Jesucristo at ang banal na Espiritu sa ating buhay ngayon. Hanapin ang mga nawawala. Ang misyon ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay hanapin ang mga nawawala. To win the lost and to save the lost. Yan po ang lagi nating talagang ipinapangaral. Hanapin, iligtas ang mga nawawala. Alam nyo, minsan doon po sa YouTube, napapanood itong mga sermon na ito eh. Sino nakakapanood dito? Taas nga ang kamay. O salamat naman sa mga nanonood na dadalawa. Ano? Okay. Okay. Ibig sabihin, nakaka-attend kasi. Ang sabi ng may mga tumatawag sa amin, Pastor, kami po'y nasa Japan, pwede po bang pakibati ninyo kami kapag nagsasalita ka na kayo? Sabi ko, ginawa naman yung television, yung aming service. Pero gagawin ko pa rin yun. Kung magpapadala kayo ng tithes and offering sa amin, dadali namin yun. Ano? Ibig sabihin, marami pong nanonood nito sa Middle East, sa Japan, pagkatapos po, itong China, no? At marami pang nakakapanood. Kung saan may mga Pilipino, nanonood po at kilalang Family Christian Church, nasa Diyos po ang papuri, dahil nakikita po nila tayo. Kaya po, sana pag tayo ay may mga video dyan, ayan, nakikita po tayo, medyo kakaway-kaway kayo, to welcome natin sila. Ano, palakpakan natin yung mga taga Middle East, palakpakan natin yung mga taga Japan na nanonood sa atin, at salamat sa ating Panginoon. Okay, ang sabi rito, basahin natin yung text nito, ano po, sabi dyan, Luke 15, 1-7. Basahin natin lahat, tayo po lahat. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga pariseo at ang mga eskriba. Sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha saan? Sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito, pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko o natagpuan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang, tingnan nyo, no? Bilugan nyo yan, yung isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan na magsisi. Doon mo makikita, alam nyo, 2 beses pong binanggit dyan, yung isa. Mayroong 100 tupa, nawawala yung isa. Ano gagawin mo ron? Iiwanan na yung 99 at hahanapin yung isa. Nagkakaroon ng kagalakan sa langit kapag may isang nagsisisi. Makita po natin doon yung kahalagahan ng isang kaluluwa sa piling ng ating Panginoon. Tandaan po natin, kaya yung isa mahalaga. Sabihin mo sa katabi mo, yung isa mahalaga. Ha? Mahalaga yung isa. Sabihin nyo sa katabi ninyo hindi marunong magtagalog, mahalaga yung isa. Na? Okay. At na. Kailangan po yon. Sabi diyan. Okay, tingnan nyo mabuti. Eto, bakit ang Panginoong Hesukristo mismo
namatay sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang kanyang buhay para sa isa, para sa marami. At makikita po natin dito, mga kapatid, ang misyon talaga ni Jesus, hanapin talaga yung nawawala. Hindi lamang po hanapin ang mga nawawala, kundi hanapin din ang mga nagwawala. Parehas po yan. Basta nawawala, nagwawala yan eh. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus hindi po namimili yan. Talagang hinahanap po niya. Bakit? Bakit po ginagawa niya ito? Number one, hanapin at bigyan ng pag-asa ang mga nawawala. Hahanapin natin, kaya nga ang Panginoong Jesucristo ito eh. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa, 100. Mawala ang isa. Tingnan nyo ha. Ano ang gagawin niya? Iiwan ng 99. Ganong kahalaga ang isa. Ano po? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan ito, hanggang sa matagpuan. Nakita ko po rito yung gaano kahalaga yung isa na yan eh. Yung isa. Alam nyo, yung isa po na ito na hinahanap ng Panginoon, napakahalaga. Napakahalaga po niyan. Kaya sasabihin nyo, Pastor, isa lang po ito eh. Isa lang po, kailangan nating pagtiyagaan yung isa po na yan sapagkat ang mismong ang Panginoong Hesus namatay sa krus ng Kalbaryo, umagos ang dugo dahil po sa isa na yan. Dahil po sa isang yan. Yun talagang pinipilit niya. Iniiwanan ang 99 para lamang hanapin ang nag-iisa. Sino nakakakilala rito kay Secretary Robredo ng DILG? Yon, marami. Pero yung iba siguro. Alam niyo sa Pilipinas, hindi nakilala yan. Okay, tingnan niyo mabuti. Alam po ba ninyo, ang ibig sabihin, Department of Interior Local Government. Ito po ay si Secretary Robredo. Alam po ba niyo nangyari sa kanya? Nag-crash yung airplane. Kasi siyempre, secretary po siya, buong bansa, hinahanap niya. Buong bansa, dinilibot niya. Akalain mo ba naman yung airplane niya bumagsak, nag-crash? Saan? Doon sa dagat. Ang magaling dito, yung kanyang bodyguard. O iniwanan, yung kanyang, tapos talagang tumalon, nakatalon. Naligtas siya. Pero sabi niya, talagang pinipilit niyang alisin yung seatbelt nung kanyang, siyempre, bodyguard siya rin, pero hindi na po nangyari. Namatay po ito, dalawang piloto, at siya, namatay. Pero ito ang matindi, 4 na araw, kundi ako nagkakamali. Nandoon sa kalaliman ng dagat, hinahanap, pilit na hinahanap, at binibigyan ng pag-asa yung kanyang pamilya, at meron silang pag-asa pa na buhay pa ito. Kahit na po, maliit yung porsyento. Okay, tinan niyo. Hindi tumitigil ang gobyerno natin sa Philippines para hanapin yung alam nila na patay na. Alam mo ba niyo kung saan natagpuan ito? Sa malalim na pinakamalalim doon sa, hindi ko alam kung sa Samar ba o saan yun? Masbate. Thank you po Ron. Masbate. Isipin niyo, pinakamalalim, pero pinilit, gumamit na sila ng talagang kagamitan. Ibig sabihin, para lang matagpuan yung tao at talagang umarkila na sila, humingi sila ng tulong sa American government para lang matagpuan yung tao. Ganoong kahalaga ang buhay. Binigyan ng pag-asa. Anong ibig ko sabihin? Ang katangian ng naghahanap ay ito. Natatandaan ba ninyo doon sa Oklahoma? Yung sa tornado? Oklahoma nga ba yan, Pastor Mar? Okay. Noong tumama yung tornadong yon sa school, marami po ang mga nawawalang bata. Nag-iiyakan ang mga magulang. Kahanap. Pero pag natagpuan na, tuwan-tuwa, niyayakap yung mga anak. Bakit? Sapagkat natagpuan nila yung kanilang anak na nawawala. Ewan ko lang kapag nawala si Brother Ben Curaming kung talagang hanapin pa. Hanapin pa. Pero tiyak namang hanapin. Okay, tinan nyo. Mga kapatid, ang isang katangian na naghahanap, umiiyak. Umiiyak. Malungkot. Ang katangian ng isang Kristiyanong naghahanap sa mga taong nawawala, umiiyak siya, Lord.
Tulungan mo, maraming taong nawawala. Saan pupunta ang mga taong nawawala? Saan pupunta ang mga taong makasalanan na mawawala? Hindi ba nyo iiyakan dapat yan? Wala pa akong Kristiyanong nakikita, Pastor, hindi po tumanggap, umiiyak. Pastor, ayaw tumanggap. Panginoon, maawa. Pastor, ayaw tumanggap. Bahala na siya magpunta ng impyerno, bahala siya kung gusto niya. Ayaw niya eh. Di ba ganun na? Pero ang katangian ng isang taong naghahanap, umiiyak talaga siya. Lumuluhod siya talaga. 1990, 1991, di ko alam kung saan po ron, kung saan ako, nagkakamali ako, tama ito. Tinatanong ka kay Mark, lumindol sa Baguio. Tatandaan ba niyan? 1990, 90. Yung Hyatt Hotel, di ba, gumuho yun eh. Alam mo ba nyo, napakaraming tao namatay doon. At talagang natabunan ng lupa. Kung natatandaan ko, isa yung asawa ni Senador Rocco na natabunan dito. Okay? Alam po, yung ikaw, yung nasa ilalim ka ng lupa, tapos nag-aapuhap ka, hindi mo alam kung paano pa, pero ang mga taong buhay, naghahanap hanggat may buhay, talaga namang hinahanap nila yon para lang matagpuan itong taong buhay. Anong pagkakaiba nito? Tingnan niyo yung pagmamahal ng Panginoong Hesus. Sabi diyan, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Taas ang kamay ng naligaw mula sa akin. Taas ang kamay ng mga makasalanan, pakitaas pa. Praise the Lord. Salamat, inaamin natin lahat. Alam niyo mga kapatid, ako at ikaw ay naligaw. Pero pinilit ng Panginoong Hesukristo na hanapin ka hanggang sa matagpuan ka at maligtas ka. Anong puhunan ng Panginoon? Dugo. Anong buhay? Binili kayo sa malaking halaga para lamang matagpuan tayo. Alam niyo ano lumindol po sa bagyong yon? Ang buong Pilipinas ay nagkakagulo. Napakaraming tulong. Bakit? Maraming nalibing ng buhay sa ilalim ng lupa. At isa po doon, yung asawa ni Senador Rocco. Tinatanong ko nga kay Mark, Mark, hindi ka ba natabunan doon? Hindi naman ako, Pastor, natabunan doon. Si Jomy, nakaranas ka ba, Jomy, doon? Ayun, andudong si Jomy. Bagay pala si Jomy, misa, tanungin nyo kung ano nangyari sa kanya ron. Okay, ito ang punto ko. Paano na lang, total naman, nalibig na si Jomy ron, wag na, pabayaan ninyo. Pabayaan ninyo yan. Ano ba? At ang unang-unang tumututol na hanapin dyan ay si Lilia. Malaya na eh, ibig sabihin. Pero hindi. Ano nangyari? Hinanap hanggang doon sa pusod talaga ng kalaliman na yon. Nakita. Alam po ba ninyo na maraming nakalibing ng buhay ngayon? Posible nga yung katabi mo nakalibing ng buhay yan. Dati. Pero nahanap ng Panginoon. Nakita nyo, palakpakan nga natin ng Panginoon doon. Paano kung walang maghahanap? Wala. Ay, hindi, totoo po ito. Totoo po ito. Bakit pag namatay ang tao, naghahanap tayo? Saan kaya napunta kaluluwa niya? Di ba? Saan kaya napunta? Ibig sabihin, naghahanap tayo nung kung saan pupunta yung kaluluwa. Marami po, isa lang. Malapit na yung camp natin. Makapagsama ka lang ng isa. Mga kapatid, isa lang. Di ko na sinasabing 2, 3, isa lang. Pero kung makapagsasama ka ng 4, praise the Lord. Wow, binibigyan tayo ng pagkakataon, isa lang. Ang tanong mo sa katabi mo, magsasama ka ba sa camp? Na isa? Ha? Magtanong kayo, yung ibang din nagtatanong, walang plano yan. Ibig sabihin, tanong mo, kasama ka ba sa camp? Kasama ka ba? Okay, isa lang. Ha? Di ba? Pastor, magsasama po ako yung misis ko. Hindi yung isa lang. Mamuhunan ka talaga dyan. Mamuhunan ka dyan.
Ibig sabihin, hanapin, bigyan ng pag-asa itong mga taong ito. Alam nyo, pagkatapos ng mahabang panahon o mahabang araw, natagpuan, maraming buhay, nagkaroon ng pag-asa. Isipin nyo, pag nakita ko po yan napanood ko po yung True to Life story na yan sa TV, talagang hirap na sila. Wala na silang makita. Nung pong makita nila yung liwanag, nagkaroon sila ng pag-asa. Mga kapatid, ang liwanag ay ang Panginoong Jesucristo. Ang liwanag ay nagbibigay ng buhay. Pero hanggat di natin hinahanap yung tao, wala pong liwanag na makakamit ang tao at walang kaligtasan na makakamit ang tao. Gusto po ba tayo ang liwanag? Nasa atin ang liwanag ang Panginoong Yesus. Kailangan hanapin natin ang mga nawawala. Sino po ang may planong maghanap ng nawawala? Taas nga ang kamay. Praise the Lord. Taas nga ang kamay ng nawawala. Paano ka makapaghahanap kung ikaw mismo nawawala? Hindi pwedeng maghanap ang mga nawawala. Tatanong ko kay Pastor Mario. Pastor Mario, tatandaan mo ba yung lindol sa Peru? Yung bang, sabi ni Pastor Mario, 20, di ko alam kung 20 araw yun na nabaon sa ilalim ng lupa. Di po ako sure, ano? Ngayon, miners ba yan? Mga nagmimina. Ano? Okay, mga nagmimina. Ibig sabihin, natatandaan natin yan. Tapos, ang ginamit doon ay bumutas doon sa gitna. Ano? Tapos, ano ba hinulog doon? Tube, ano? Okay, doon lang sila kumakain. Tinapat lang doon. Pagkatapos noon, may pastor na ginamit doon. Sabi nga ni Pastor Mar, may pastor na naghulog ng Bible, di ba? Naghulog doon. Mga kapatid, isipin mo yon, nagkaroon sila ng pag-asa. Paano na lang kung pabayaan na natin, tabunan na lang natin yan. Ba't ba naman pag-aaksayahan pa natin ang panahon niya? Hindi. Alam niyo, nabuhay po yung mga tao yan. Dahil sa pagmamahal ng mga tao, dahil sa paghahanap ng mga tao, iligtas natin, mahalaga ang buhay. Mga kapatid, pag hindi ka nagsishare ng gospel, hindi ka naghahanap, parang sinabi mo na, dyan sa mga isa, hindi, hayaan mo na yan. Hayaan mo na. Pero ang tingin ko po sa inyo, sa mukha pa lang nyo, Pastor, gusto ko po talagang maghanap. Naghahanap kayo eh. Di ba? Alalang makita. Pero naghahanap. Naghahanap. Di ba? Ang kailangan natin, mga kapatid, kailangan natin. Alam nyo, pag nakakita po tayo ng buhay na nagkakaroon ng buhay, napakahalaga po niyan. Ano, kaya sabi ko nga, maraming mabibigyan ng pag-asa kapag tayong lahat naghanap ng nawawala. Ito yung isang tao, pansinin nyo daw. Sabi sa Romans 15:13, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo saan? Sa pamamagitan ng ano? Kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya nga ang tao, paanong makakarinig ang isang tao ng walang nangangaral? Paano silang mananampalataya kung wala silang napapakinggan? Naniniwala po ako, karamihan sa mga tao, walang pag-asa. Isa na po ako sa walang pag-asa dati. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero salamat po sa isang tao na nagtiyaga sa akin. Hinanap ako sapagkat ako'y nawawala. Hindi ko alam ang direksyon ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Salamat. Natagpuan ako ng Panginoon. 1983, October 1. Tinanggap ko siya. At doon, ito pala ang direksyon na ibinibigay ng ating Panginoon. Palakpakan nga natin ang Diyos doon. Kaya dapat matagpuan natin eh. Tingnan nyo itong isang taong ito na may sakit siya, wala siyang pag-asa, pero nakita siya ng Panginoon. Tingnan natin sa John 5:6-9. Tingnan nyo mabuti. Sabay-sabay po tayong bumasa.
Natatandaan po ba ninyo itong yung istorya po na ito sa Bible? Yung minsan sa taon, bumababa yung anghel, pag gumagalaw yung tubig, mag-uuna-unahan silang lumusong doon para gumaling sila. Pero ito pong isang taong ito, siya nakita ni Jesus, alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin Kasi kapag nakakalawkaw na ang tubig, patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin. Dahil nakita po natin siya, may sakit siya, hindi siya makakilos. Nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, eto, binigyan siya ng pag-asa ng Panginoon. Okay? Relax ka lang. Hindi na kailangan yon, eto ako Magbibigay ako ng pag-asa sa iyo. Magbibigay ako ng kagalingan sa iyo. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, lumakad ka. Hindi mo na kailangan lumusong doon sa tubig na yan, sapagkat ang tunay na nagpapagaling ay ako talaga. Binibigyan kita ng pag-asa. Pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan, lumakad siya. Doon po ito yung sa araw ng pamamahinga. Kaya dito siya tunaligsa ng mga pariseo, mga may alam sa mga batas. Anong ibig ko po sabihin dito, mga kapatid? Hanapin, bigyan ng pag-asa ang mga nawawala. Marami pong tao ang nawawala. Mismong ang Panginoong Jesucristo, ikaw, ako, tayong lahat ay nawawala. Salamat at natagpuan natin ang ating Panginoon. Salamat. Salamat sa cross. Salamat sa cross sapagkat kung hindi namatay ang Panginoong Jesucristo, hindi bumuhos ang dugo ng Panginoon, nasaan ka kaya? Ang mga sa katabi mo, nasaan ka kaya kung wala si Kristo? Nasaan ka kaya? Hanggang ngayon, nawawala ka pa rin. Sabihin mo sa katabi mo, hanggang ngayon, nawawala ka pa rin. Sabihin mo sa katabi mo, posibleng nagwawala ka pa rin. Pero salamat sa Panginoon at natagpuan natin ang ating Panginoong Yesus na naghanap sa atin at natagpuan tayo ng ating Panginoon. Palakpakan nga natin ang ating Diyos doon. Hallelujah! The second point is find and show love to the lost. How many among you here have lost something valuable? Can I have raised hands? What did you lose? What's that? Oh, your father and your mother, okay. What else? Your husband? How about some material things? Your wedding ring, you lost it? Okay. Did you find it? No. How many among you here lost something valuable and found it later? What did you lose, sister? Hat? Oh, car, and you found it later? Wow. And what was the feeling when you found it? Happy. Okay. So that's what is mentioned in verse 5 of our text. And can we have that on the screen? Let's read this all together. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And then, can we continue on verse 6? And when he found it, he will carry it happily on his shoulder, right? So that's how the verse continues. So, a real shepherd, a real pastor, would leave the 99 if he has 100 sheep in his flock, would leave the 99 and would look and find for the lost one. Well, you may say, why would he leave the 99? He would leave the 99 because with 99, he is sure that they are safe in the sheepfold. But the one that is lost is really in danger of being attacked by its predators. You see? Maybe attacked by the wolf or any other enemy in the wild. So the shepherd will look hard, and when he finds this lost sheep, will be celebrating and will joyfully carry it on his shoulders because he found that lost sheep.
That is why Pastor Pong would look uneasy if he could not find Brother Randy. Are you here? Brother Randy, are you here? Oh, no. Okay, so that's why Pastor Pong is so sad today. And I look uneasy if I don't see my brother Mark. There are a lot of Mark here in the youth service. Simply because, they are part of our flock, and when they are lost, we will be looking for them. So if you are not here, then we will keep on looking for you. We will be asking for you from our brothers and sisters. So you will be the talk of the town if you are absent. So don't be absent in order for you not to be the talk of the town. Okay. So do not be absent. So that's the feeling of a shepherd or a pastor losing some of his sheep. So a true pastor protects his sheep and is willing to sacrifice his very own life for his sheep. So this is what our Lord Jesus Christ has done for you and me, as mentioned in 1 John 3:16. And let's read this all together, if you may. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. So how many among you here are willing to lay down your life for your brothers and sisters? Can I have raised hands? Oh, wow. You're real troopers. You're real Christians. You're already willing to lay down your life because this is modeled by our Lord Jesus Christ. Let's take a look at this. Paul said in Ephesians 5:25, "Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her." So how many are husbands here? Can I have raised hands? Are you willing to die for your wife? You see, Christ was willing to die for the church, his bride. So if you really love your wife, you must be willing to die for them. So the Lord Jesus Christ was ready, and he really died for his church. You see, the Lord Jesus Christ died for his church, and he is the true shepherd who protected his flock and gave his life for them. And Jesus said in Luke chapter 19, verse 10, let's read this all together. "For the Son of Man came to seek and to save the lost." And if we continue to Mark chapter 2, verse 17, "On hearing this, Jesus said to them, 'It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners.'" My dearly beloved in the Lord, that's the principal ministry of our Lord Jesus Christ when he came here on earth. And that is to seek and find the lost. He did not come here for the righteous. He came here for the sinners. He wants you to be found, and he wants you to be saved. Okay? So that's the real shepherd who is looking for the lost sheep in the flock. Jesus came to seek and find the lost, and he loves those who are lost and are found. And we are told in Luke chapter 15, 8 to 10, "Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one." Read it with me. "Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, 'Rejoice with me, I have found my lost coin.' In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents." That's why, my dearly beloved in the Lord, a single soul is very, very important to God. A single soul that is lost and found is enough for myriads of angels in heaven to rejoice, because every soul in the eyes of God is very valuable, because he does not want anyone to perish, but he wants everyone to have everlasting life. And I know one of our members of our flock is here to give her testimony how God found her
let's introduce Sister Monette Castillo. Uh, Good morning, everyone. For the people who don't know me, my name is Monette, and I'm a sister of Grace Banco. Um, I received a call this morning from Pastor Pong around 7 o'clock. And then pagsabi ko, si Pastor tinatawagan ako, ano kaya ito? Nananaginip ba ako? Kasi alas 4 na ako umuwi ng madaling araw. Tapos, 7 o'clock, tatawag si Pastor. Maaga pa naman ang church, sabi ko. Tapos sabi niya, Monette, pwede ka bang magsalita? Mag-testimony ka how you encounter the Lord? Ako? Sabi ko, bakit ako, Pastor? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Sabi niya, Monette, the Lord will guide you. Holy Spirit will talk to you. At i-guide ka niya kung ano yung nasa sa loob mong sasabihin mo. So sabi ko, at saka ipagpe-pray kita at magdasal ka sa Holy Spirit. Sabi ko, sige, no choice. Sabi ko, sige, Pastor. Sige na nga po. Ayun ang Holy Spirit, pina-oo ako. Right? So, ngayon nininervyos ako, pero anyway, nung gumising na ako, naghangap na ako, tapos dire-diretso na yung, sabi ko, bago ako nagsulat, sabi ko, Lord, Holy Spirit, i-guide mo ako. Alam ko na itong mga sasabihin ko ay makaka-open up sa mga tao na hindi pa tumanggap sa Panginoon. Kaya, alam kong gagamitin niya ako. So, anyway, I was diagnosed with breast cancer 2007. Stage 2. I don't know anything about cancer. Nothing in my genes, no family history. Naisip ko, bakit ako? Wala naman akong wala ako sa genes, walang family history. Bakit ako ang nagkaroon ng cancer? Naisip ko agad ang anak ko. Nako, ang bata ko pa. Para, maliliit pa ang mga anak ko. At saka, kasi na-remember ko, I didn't grow up without a mother. 5 years old pa lang ako nung namatay na. So, anyway, sabi ko sa sarili ko, sige, sunod-sunudan ako sa mga doktor, kung anong sinasabi sa akin. Sabi niya, magkikimo ka, and then magra-radiation. Naisip ko agad, naku, makakalbo ako. Ano yun? Sabi kong ganun. Pero, wala akong magawa. I was so afraid. Takot na takot ako. Pagkatapos nun, kasi noon, marunong ako magdasal. I pray, alam ko si Lord, lagi siya. Pero hindi yung dasal na talagang natutunan ko for being a Christian. Lagi akong tumatawag sa Kanya at sabi ko, tulungan ako at pagalingin. Tapos nagdaan ng mga araw, naging member ako ng FCC. At ginamit talaga ng Panginoon ang FCC para i-guide ako. I have so many problems on and off, big, small, my kids. Lagi na lang sabi ko, paano na ba ito matatapos? Tapos sabi ko, I thought, wala na akong pag-asa. Talaga nang hina na ang loob ko hanggang sa na-hospital ako. Kasi puro na lang problema, puro na lang sakit,
hindi ako, I'm so empty. Akala ko walang nagmamahal sa akin, pero I know my family was there for me and my friends and all my family, you guys. Alam kong ginamit kayo ni Lord para matagpuan ko ang Panginoon. So nung sinisi ko ang sarili ko, sabi ko siguro kaya ako nagkasakit dahil ng makasalanan ako. Party dito, inom. Kung hindi nakakalimutan tumawag sa Panginoon, siguro pinaparusahan ako. Yun ang sa isip ko. Bakit ganon? Pero nung nag-encounter ako a month ago, doon ko talaga, I was so blessed. Doon ko natagpuan ng Panginoon ko, na ang Panginoon pala natin ay mahal na mahal tayo, na lagi niya tayong i-guide kahit na napakalaki o maliit ang ating problema. Kumapit lang kayo kay Lord at talagang magiging masaya ko. Ngayon, nung nag-encounter ako, ang nasa isip ko, I don't think of myself. I'm always, my center of life is the Lord. Siya na yung aking ngayon, buhay ko. Siya yung aking natatakot ako sa kanya. Kagaya noon, hindi ako kahit anong gawin ko, sige, sama na lang ako. Kahit anong, hindi. Ngayon, wala na, hindi na, because of the, being there with the Lord. Natatakot na akong gumawa ng kasalanan, lagi ng kahit merong mga tukso, kasi ang tukso laging nasa iyo, kasi most of my friends are, they're non-Christians. Pero ngayon hindi na ako nagiging sa kanila. Nagkaroon ako ng takot, lubusan ko siyang, I'm so blessed na na-encounter ko si Lord. Na-encounter ko ang Panginoon ngayon at dama ko ang kanyang pagmamahal. My life changed. Siya na ang center ng buhay ko, and learn how to trust Him. And I know He's always there for me. Kasi ganito, ito talaga yung tunay na si Lord nasa akin. I was gone for a week. I went to San Francisco, San Diego, and then yung last ko is dito sa Las Vegas. I get there Friday. But, sabi ko, I have nothing to do here. Pero sabi ko, paano ako uuwi? And then, yung mga friend ko, gusto pa nilang magstay sa Las Vegas. Pero, last minute kahapon, 4 o'clock in the morning, and the afternoon, naghanap ako ng flight, naghanap ako ng bus. For the first time in my life, nagbus ako para makarating dito. Dahil sabi ko, ang bus is 10:30. Nakarating ako ng 3:30. Kasi sinundo pa ako ng anak ko. Nakarating ako ng 3:30. Sabi nag-iisa ako, naghihintay doon. Panay ang dasal ko dahil sa Monterey Park, hindi ko pa ako nakakarating doon, tapos first time ko lang mag-bus. Kaya talagang si Lord ay may purpose para sa akin. Dahil sabi ko, kailangan pumunta ako, magsimba ako at maka-attend ako ng post-encounter. Kaya sabi ko, nung tumawag si pastor sa akin this morning, oh my God, talaga palang gagamitin ako ng Panginoon, that I'm here with you, na talaga nagpapatotoo na the Lord is alive and He's always there for us. Tumawag lang tayo sa Kanya at wag tayo talagang gumawa ng kasalanan, and always there. Thank you. Thank you, Sister Monette, for that powerful testimony. Indeed, everything works together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. So let's wrap up this point number 2. So indeed, we are so important and valuable to God that Jesus said in Luke chapter 12, verse 7,
Let's read it all together. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. You are worth than many sparrows. Yes, even the number of your hairs is known by God. Unless you are really bald, God has an easy task of not numbering your hair anymore. You are worth more than many sparrows. You are worth more than the birds of the air. Okay? We are important and precious in the sight of God. David said in Psalm chapter 8, verses 3 to 8, I want you to read these wonderful verses with me. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet, all flocks and herds, and the animals of the wild, the birds in the sky, and the fish in the sea, all that swim the paths of the seas. My dearly beloved in the Lord, man is made as the center of God's creation. Aren't you proud? Aren't you happy that we are the apple of God's eye? Wow, let's give God a big clap offering for that, because we are the masterpiece of God's creation. Amen? We are indeed. Man is the center of God's creation. That's why David said in Psalm 8:9. Let's read it all together. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. How majestic is your name in all the earth. David is all praise to God. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Here is one of my favorite verses in Psalm 139 verse 14, and this is another Psalm of King David. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Can you say, I am fearfully and wonderfully made? Say it. I am fearfully and wonderfully made. This is my defense whenever Sister Ellen will get mad at me. Don't you know that I am fearfully and wonderfully made? So don't get angry at me. You can tell that to your spouse, okay? You are fearfully and wonderfully made. That's great. We are all God's masterpiece. We are all unique. We are all children of God. My dearly beloved in the Lord, there is power in one. The old saying goes, a journey of 1,000 miles begins with one step forward. That one step forward is very important. And do you know that you are on your way to becoming a millionaire? Because you are working on your first $1 million right now. Amen? That first $1 million is your key to becoming a wealthy person. There is power in one. And according to our verse, one unbeliever found and saved is enough for myriads of angels in heaven to rejoice. On July 12 to 14 will be our family camp. Who will be bringing one unsaved friend or family to this family camp? Can I have raised hands? Say, yes, Pastor. Opo, Pastor. Let's give God a big clap offering. Let's bring one, okay? Isa na yan. Hindi ka makakapuntas sa 10 nang wala yung isa. Di ba? Kaya yung mister mo, isa lang yan. Yung misis mo, isa lang yan. Kaya mamaya, isipin mo, ikakasal natin si Pastor Mario sa loob ng 25 taon. Isa lang
ang kanyang minahal sa kanyang buhay. Isa lang yun. Ha? Isa lang yun. Iyon po ang alam po ba ninyo, isa ka sa pinakamamahal ng Panginoon. Isa ka sa paborito ng Panginoon. Bakit? Dami ng tao, pero isa ka sa pinili ng Diyos. Kaya makikita natin, hanapin, bigyan ng pagmamahal ang mga nawawala. Pag dumating dito, basta sabihin mo, mahal kita kapatid. Yung katabi mo, bigyan mo ng pagmamahal yan. Ibig sabihin, hindi lamang po bigyan ng pagmamahal. Number 3, hanapin at bigyan ng masayang pagtanggap ang nawawala. Yung pagtanggap, sabihin mo sa katabi mo, tinatanggap kita. Mahal kita. Kahit ganyan ka. Yun lang yan eh. Diba? Yung bang mga tao, okay, pakinggan nyo mabuti. Tatagal ba sila rito nang hindi sila makakadama ng pagmamahal? Aalis lang po yan. Pero, marami na po akong narinig, mga kapatid. Pastor, pag napupunta po kami doon sa church, di na po kami makaalis kasi mahal na mahal po kami ng mga tao doon. Lalo po sa food ministry. Talaga, kaya po nagkaganito na yung katawan ko. Talaga naman. Talagang bubusugin ka. Hindi lamang spiritual na pagkain ang bubusugin ka rito, kundi yung physical na pagkain mamaya. Nakita nyo? Kaya huwag kayong aalis pagkatapos nito. Sapagkat dito, busog na kayo ng pagmamahal. Busog na busog pa tayo ng pagkain, Filipino food. Di ba? Makita po natin yon. Tanggap na tanggap tayo. Ang sabi rito, basahin natin, verse 6. Sabi, sabay-sabay tayo. Pagdating ng bahay, anyayan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Bakit? Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng ganoong kahalaga ang isa. Ganoong kahalaga ang isa. Kaya dapat nangangarap tayo eh. Sa loob ng isang buwan, magdadala ako ng isa. 12 buwan, dapat matatapos na, magpapasko na naman, dapat may 12 ka nang nadadala. Di ba? Isipin nyo yan? Bakit ganoon katindi yung isa? Pagka nagsisisi yung isa, mga kapatid, nagkakaroon ng pista talaga sa langit. Nakakita na ba kayo ng mga pista? Magsasaya, may musiko, lahat, talaga naman. Masaya, may raming pagkain. Dapat ganoon po tayo lahat. Sino po nagdala ng mga bisita ngayon? Taas nga ang kamay. Asan yung mga bisita natin? Ganun po, yung nagdala ngayon. Taas nga po ang kamay na nagdala ng mga bisita natin. Pakitayo nga po yung mga bisita natin. Nga po, please lang. Okay. Tayo lang. Please. Ayun! Wow! Palakpakan nga natin sila. Sino po nagdala doon? Sino nagdala doon? Taas nga ang kamay nung nagsipagdala. Ayun, si Winnie. Palakpakan natin si Winnie. Palakpakan natin. Alam nyo, sino pa dito? Sino may dala mga bisita rito? Wow, palakpakan nga natin sila. Palakpakan natin. Alam nyo kung bakit po? Bakit po? Alam po ba ninyo, nagpipista sa langit, masayang masaya dahil sa mga tao na dinadala po natin sa ating Panginoon. Masayang masaya po yan. Kaya dapat hanapin, bigyan ng masayang pagtanggap. Yung bang pag nagpunta sila rito, tanggap natin sila. Mahal na mahal natin sila. Yung bang may pag-asa sila, makita pa lamang ang mukha mo, parang may pag-asa na silang natatanaw. Parang yung mukha ng Panginoon nakikita sa iyo. Yung pagpasok nila rito, hindi na sila makalis. Hindi yung papasok pa lang, gusto nang umuwi. Alam niyo kung bakit? Sipin mo, makikita po rito, malulungkot ang mukha. At sasabihin, may buhay na walang hanggan, pero mukhang patay. Mapalagay ko, hindi mangyayari yun. Ano hindi mangyayari po yan? Kaya sabi, tingnan nyo, ito, pakinggan nyo. Sapagkat kapag nasumpungan na ito, verse 9, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak.
tingnan niyo itong isang tao na ito na natagpuan ng Panginoon. Kung ano yung buhay niya, pagkatapos natagpuan ng Panginoon, gusto ko marinig natin yung kwento nito kung paano siya tinanggap talaga sa lugar na ito. Si Brother Aris sa Kilabon. Liga anak. Okay, tingnan niyo ito, ha? Tingnan niyo ito. Malakas na palakpak. Malakas na palakpak sa Panginoon. Ano? Ganyan lang ba yung pagtanggap ninyo sa isang kapatid natin? Ba talaga sumisigaw tayo? Ba, ibig sabihin? Okay, tingnan nito. Aris. Sige. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay may kodiko. Noong ako po ay nawawala, kagaya po lahat po natin bago po tayo tumanggap sa ating Panginoon Jesus, alam niyo, masakit po sa akin ito ikwento kasi ako po talaga ay masikretong tao. Pag naiisip ko po ito ay masakit ho kasi yung ginawa ko sa pamilya ko. Ako po ay nag-addict noon kasi po ako ay nagrebelde sa aking mga mahal sa buhay. Akala ko tama yun. Marami na apektuhan hanggang sa umabot na lumala ng lumala, naging drug dealer pa ako. Yung mga kaibigan ko hindi naman nag-a-addict, na naging addict din, yung iba naging loko-loko dahil ako may kasalanan. Hindi ako naging responsable na ama, na anak, na brother-in-law or asawa, pinsan, kapatid. Tapos ay dahil nga ako ay maraming galit sa aking puso at maraming hinanakit, marami ako nasaktan na tao, palagi ako naghahanap ng away. Alam niyo ba, pag ako'y matignan lang ng tao, talagang inahamon ko na ng suntukan. Ako ay makasarili. At marami rin dumaan I don't know how many times na yung asawa ko, purihin ng Panginoon dahil ako'y nakakita ng ganyang klaseng asawa. Siguro kung hindi ko nakita to, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Ang aking mga mami at daddy, ang sobrang unimaginable na pasensya na pinakita sa akin. Dahil dati po, wala po talaga akong kaya. Kami po ni Elma, nung nabuntis ko siya, ni kusing wala po akong pera. Hindi ko po alam kung paano bubuhayin ko si Christian. So nag-join ako ng Navy, akala ko magiging maayos. Alam niyo ba, napasama pa ho. Ewan ko kung bakit gano'n na doon din ang drugs. Nasa barko kami, nagda-drugs kami. So tapos napaaway ako hanggang sa nangyari na AWOL ako, umalis ako ng Navy, papunta ng Bahrain yata. Hindi na ako sumama sa Navy, nag-AWOL ako ng almost 2 years, hinahanap ako. Nag-i-stay ako kay mami at daddy. Tapos palipat-lipat ako kasi nga hinahanap ako. Dahil nga dyan sa pagre-rebelde ko, dahil sa iniisip ko sarili ko, meron akong pamilyadong tao, hindi ko iniisip yung aking asawa, lalo na po yung aking anak na si Christian. Nasaktan ko sila. Masakit sa akin, pero hindi ko ma-imagine kung ano ang gagawin ko noon. Wala akong Diyos kasi noon eh. Alam ko meron Jesus Christ noon, pero hindi ako naniniwala. Hindi ko siya tinanggap. Kasi ako gumagawa ng sarili kong daan sa buhay ko. So ano nangyari sa buhay ko? Dumating ang ng time na alam niyo ba, gusto ko na magpakamatay. Ilang beses nang dumating sa buhay ko na meron akong kutsilyo nun malaki. Alam niyo, gusto ko na talaga saksakin ang sarili ko pero merong pumipigil sa akin. May pumipigil. Yan ang mga nangyari nung pagre-rebelde ko. Tapos masakit ikwento kasi maraming nangyari sa akin na
na ngayon ko lang na-share. So, Maria Joseph, ang dami palang tao dito, na-share ko lahat. So, wala na ako itatago sa inyo. Masakit eh. Tapos dumating yung time na sabi ko, paano ako magbabago? Gusto ko na magbago. Sabi ko, hindi pa pwede ganito habang buhay ako ganito. Alam nyo, natagpuan ko ang Panginoon Jesus, January 16, 2010. Alam nyo ho ba, hindi ako nagrebelde, sumunod ako sa Kanya. Ang buhay ko ngayon punong-puno ng pagpabala. To God be the glory. Maganda ang aking trabaho dahil po sa Kanya. Hindi ko po sukat akalain na ako'y magkakabahay, hindi ko pinangarap. May bahay po ako ngayon dahil po sa Kanya. Tsaka po meron akong pamilya nagmamahal. Pera pa po itong FCC Church nung pumunta ako dito. Alam niyo ho ba, in-invite ako ng tatay ko. Sabi, punta ka dito, subukan mo lang ko. Hindi mo gustuhan. Sabi ko, sige, punta ako. Alam niyo ho ba, yung nakikita kong pagmamahal nung tao na, mga tao dito, na pinakikita sa akin, sabi ko, ngayon lang ako nakakita ng ganun. Kasi nagsisimba ako dati, simba lang, uwi, simbang uwi, nakakatulog pa ako. Dito, ibang klase. So, i-share ko sa inyo itong Psalms 25:7. At sabi dito kasi, binuksan ko kanina yung cellphone ko. Alam niyo ba talagang dakila ang Panginoon dahil sabi ko, kailangan ko ho ng ano. Meron po kasi ako binabasa na verse every day para dadalhin ko sa aking pagpunta sa trabaho, ano. Tama-tama, ito pala yung pag-uusapan natin. Ito ang sabi sa Psalms 25:7. Do not remember the rebellious sins of my youth. Remember me in the light of your unfailing love, for you are merciful, O Lord. So, to God be the glory. Papuri lahat sa Diyos. Aris, at alam niyo nung sabi niya, Pastor, pagpunta ko po doon, lahat na lang bumabati sa akin. Lahat na lang tinatanggap ako. Ibig sabihin, makasalanan ako, pero lahat nag-aasikaso sa akin. Noong ko lamang naranasan at nalaman na sikat pala siya, hindi niya alam. Kaya sabi niya, Pastor, nadama ko po yung pagtanggap sa akin na hindi ko nadama sa labas. At ngayon po, narito itong tao na ito, si Munet, narito, nandidiyan si Aris, yung iba pa, lahat po kayo na naka-encounter sa Panginoon, ngayon binago ang ating buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Natagpuan tayo ng ating Diyos noon. Kaya po ito, tumindig siya, tingnan po natin, basahin natin lahat, lakasan po natin, tumindig siya at pumaron sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakpo siyang sinalubong. Anong ginawa? Niyakap, hinagkan, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali. Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at pangyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo. Magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam nyo, mula sa akin, ako'y nawala. Sabihin mo sa katabi mo, nawala ka. Ngayon, natagpuan tayo ng Panginoon. Masayang masaya. Di ba? Di ba? Kamayan ninyo yung katabi nyo. Kamayan nyo. Salamat, natagpuan ka. Ha? Ayan. Sabihin mo sa kanya, huwag ka na muling mawawala. Huwag ka na muling mawawala. No? Huwag na. Kailangan po natin ito. Salamat sa ating Panginoon sapagkat ano ba? Huwag ka nang mawawala at huwag ka nang magwawala. Ano? Okay.
Kung paanong kayo malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din naman ang gawin ninyo sa isa't isa, upang maparangalan ninyo ang Diyos. Kung paano tayo tinanggap ni Kristo, tanggapin natin ang bawat isa. Tanggapin natin ang kahinaan ng bawat isa. Mula sa akin, may kapintasan ako. Tanggapin po ninyo si Pastor. Kayo po, mula sa inyong lahat, may mga kapintasan tayong lahat. Tanggapin natin ang bawat isa sapagkat tayong lahat tumingin kay Jesus na naghanap sa atin. Si Jesus yung naghanap sa atin at nagbigay talaga ng buhay na walang hanggan sa atin. Mga kapatid, tayong lahat ay tatayo. Magpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tayo'y natagpuan niya. Salamat sa Panginoon. Tandaan natin, napakahalaga ng isa. At dalangin natin, mahalagahin natin ang bawat isa sa ating lahat. Tayo pa'y manalangin. Salamat o Diyos sa kabutihan mo sa amin. Salamat Panginoon. Dati kaming nawawala, ngunit natagpuan mo kami. Salamat, tinanggap mo kami sa kabila na ang buhay namin ay makasalanan. Salamat, binigyan mo kami ng kaligtasan sa kabila ng wala kaming pag-asa. Kapatid, sa oras na ito, hindi ko alam kung ikay natagpuan na ng Panginoon. Mula sa akin, ako'y nawawala. Hinanap ako ng Panginoong Jesucristo. Natagpuan ako. Alam mo ba na ikaw ay hinahanap ng Panginoon ngayon? Gusto niya na ikaw ay matagpuan niya. Isipin po natin. Mag-isip tayo sumandali. Kumusta na yung buhay natin? Let's think about our life. Kumusta na ang ating kinalalagyan ngayon? How do we stand right now in our life? Kung ikaw ay nawawala, hinahanap ka ng Panginoon ngayon. If you are lost and God is seeking you and finding you, Mga kapatid, may mga taong dating nawawala, ngayon na bago buhay nila. there were many people who were lost, but now their lives have changed. Gusto niyang hinahanap ka ng Panginoong Jesucristo ngayon, gusto niya na maligtas ka din. Christ Jesus is looking for you and He desires that you be saved. Nais mo ba siyang tanggapin sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas? Do you want to accept Jesus as your Lord and Savior? Kung nais mo siyang tanggapin, buksan mo ang iyong puso, If you want to accept Him, open your heart. tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Accept Him as your personal Lord and Savior. Kung ninanais mo ito, taas mo lamang ang iyong kamay. If this is what you want, please raise your hands. Mababago ang buhay mo, Your life will be changed. maliligtas ka. You will be saved. Sige po, itaas natin yung ating kamay. Yes. Kung ikaw ay nawawala, Please raise your hands if you are lost. papag-pray kita. Salamat, nakikita ka I will ng pray for Panginoon. you. Yes, God Meron pa is- po ba? Salamat, nakikita ka ng Panginoon. Yes, Sige po, God itaas is natin seeing ng you. mataas na mataas. Huwag kayong mahiya. Yes, raise Taas your natin. hands. Yes, nakikita ka ng Lord. God is seeing you. Salamat sa Panginoon. Kitang-kita ka niya. Thanks be to Hallelujah. God. Yes. Mananalangin si Pastor ng pagtanggap. Sumunod po kayo sa Kanya. Dear God, please repeat after me. Dear God, I recognize I am a sinner. I repent of my sins. Forgive me for all my sins. I open my heart
I receive you, Jesus, as my personal Lord and Savior. And from now on, you will be the Lord and Savior of my life. Panginoon, maraming salamat po sa mga taong tumanggap sa iyo. Pagpalain mo po sila. Salamat po sa paghahanap mo sa amin. At mula ngayon, maghahanap din kami ng mga taong nawawala para dalahin sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay.